Actually, sa unang-una na play po ng Lakers may lituhan agad na nangyari sa depensa ng Jazz buhat na rin nung presensya po ni Luka. Iisipin kasi matik nitong depensa na kay Luka ibibigay ang bola gawa nung siya ang pinakabagong star nitong Lakers. Kaya nung nagbigay ng pin down si AR dyan sa may kaliwa, naging madali po ang pag-atake ni LeBron. Kasi yung atensyon ng mga help defenders ay nandun nga kina Luka at AR. Ang daling nakapag-drive ni LeBron dyan, wala pong ginawa si Luka dito basically. Pero yan ang presensya niya sa laro. Love play para kay Jax. At ganun din kay LeBron, nasa open court siya ngayon at inaharangan na nga nitong dalawang bigs ng Utah. Si Collier andyan din sa ilalim para talagang may nag-aabang sa kanyang posibleng pag-atake. At parehas lang sa noon ng clip mga idol, ngayon si Luka nga lang ang umaatake pero si Jax pa rin ang receiver, solid din. Para rin syempre mas maging komportable to sa kanilang opensa ay binibigyan siya ng ganito mga off-ball screen ng mga kakampi niya para kunin ang handoff. Napakadelikado nga nung ganitong play lalo kung para kay Luka kasi magician nga to sa bola. Yung primary defender niya ay naiiwan gawa nung screen. Kita nyo naman, nasa likuran na siya. Nabasa nga lang na maganda ni Collins yan pero ganyan nga sinusubukan ng Lakers na bigyan ng kumpiyansa si Doncic sa kanyang unang laro sa team na ito. Dito kita muli natin yan, off-ball screen at si defender ay napupunta nga sa likuran ni Doncic. Kaya mas napapadali ang buhay nga ni Luka, another alley-oop para kay Jax. Para sa unang mga puntos niya bilang isang Laker, ganito lang kadali. Mismatch kontra sa 7-footer niyang kalaban. Isipin nyo mga idol, ilang buwan lang ang nakakaraan yung mga ganito ng Lakers ay si D'Lo yung naghahawak ng bola. Ngayon, biglang Luka na nga na one of the best ng liga. Tila hindi pa rin ako makapaniwala. Signature shot ng isang Luka Doncic to at well contested pa yan ni Kessler. Makikita rin po natin na yung injured niyang calf ay itong maitim na balot sa kaliwa. At concerning lang din yung landing niya na 1 foot tapos itong injured nga na paa pa yung sumasalo ng bulto ng impact. Lagi rin kasi siyang ganyan na nagwa one leg landing Pero hindi naman din siya umiinda so good sign na rin yan. Again mga idol, ito yung mga unang play na ginagawa nila kay Luka. Manggagaling sa mga off-ball screen para umiba ang defenders niya. Yun ay kung magsiswitch nga yung depensa. At universally pinatatakbo pa rin naman to na play, yung high ball screen. Feel ko ito pa rin naman ang pinakapatatakbuhing play ni Luka sa Lakers Yung mag-force sila ng switch sa ibang defender na naman at dyan wawasakin ni Luka ang depensa. Literal na parang LeBron lang din kasi lagi rin namang ginagawa ni LeBron to. Kaya tignan nyo, mula sa mismatch ay nakapag-kick out siya. Pero kahit hindi nga sila gumawa ng switch dito nirekta na kagad nila ang poste ni Luka kontra sa kapwa nating Southeast Asian na si Johnny Juzang. Siya yung primary defender ni Luka sa clip bago nito at gawain niya yan syempre. Kaya kita nyo, makina talaga ng opensa tong si Luka kahit siya lang mag-isa. Nag-Dirk fadeaway pa rito. Again, at 25 years old ay master of the pick play na nga rin si Luka. Nireject niya yung screen dito ni Hayes gawa nung nakitaan niya ng puwang ang depensa. Naniniwala ako na hindi pa talaga to yung pinakasagad ni Luka mga idol gawa nung kagagaling nga lang niya sa injury. At kung gugustuhin man niya na magkaroon ng magandang stats dapat pinalaro siya ng 4th quarter. Pero syempre tambak na Kaya bakit pa siya palalaroin, di ba? Baka ma-re-aggravate niya lang yung kanyang injury. Dama mo yung epekto niya sa ganitong drive na sumasama si George sa pagbantay sa kanya, even si Markkanen sa kanyang kanan. Itong lineup na ito mga idol na kasama ni Luka, sina Hayes, DFS, Gabe pati Rui yung lineup na sigurado kang si Luka ang sentro ng opensa. Kanina kasi pwedeng si LeBron pa ang magpatakbo or even si Reeves. Pero lahat silang tatlo ay nabigyan ng kanya-kanyang panahon para bumuhat ng offense. Kaya nga sumisenya siya kay Hayes dyan na umalis sa kanan. Kasi ISO na ito sa kanya. Hindi man po ito yung gusto mong tira mga idol kasi well contested po ito pero sure akong kumpiyansa si Luka na kaya niyang ipasok yung ganito. Dahil nga rin po bago may mga times din na tila hindi niya alam ang pwesto niya. Tulad ngayon na may driving ng LeBron pero hindi niya alam kung magsiscreen ba siya, magkakat, panonoorin si LeBron o nabunggo pa nga siya rito sa likod. Natural lang din naman yan, bago kasi. Madalas din nung LeBron AD pa na si AD ang nakakasalo ng ganito pero ngayong laro na ito, nakita kong nakakadalawang ganitong outlet si Luka kay LeBron. Nakakapanibago lang din. Ang isa pang nakakapanibago ay kapag ganitong end ng quarters. Imbes na si LeBron ang maghawak ng bola ay si Luka sa clip na ito. At okay nga lang actually kay LeBron yun. Tumuturo pa siya na si Hayes ang magbibigay ng pick. At ayan ulit mismatch na naman. Tamang ready lang din si LeBron sa posibleng pasa. Pero ang pwede nilang gawin dyan habang lumalapit si Collins kay Luka sa kanyang pag-atake, maaaring mag-dive si LeBron dyan, mag-cut para mabigla si Collins. Hindi na niya makikita si LeBron sa labas kasi nag-cut na pala. For sure butas ang depensa niyan. Pero dito hindi po pumasok ang push shot ni Luka. Sa nakikita ko mga idol sa mga galawan nito ni LeBron, parang nakikita niya si Luka na parang equal niya. Kasi sa ganitong mga transition sa 5 taon nating pagko-cover ng Lakers ay laging hihingin po ni LeBron yan. Kasi sanay yan na siya ang nagpupush sa transition. Pero dito,
Tumakbo lang din siya at nag-abang. Wala yung parang gesture sa kamay na hinihingi niya yung bola at inantay niyang bigyan siya ni Luka. So confident din ito sa pag-command ni Luka sa kanilang opensa. Nakaselebrate na nga rin si Luka dito kahit hindi pa talaga pumapasok. Pero rusty pa rin talaga si Luka sa laro na ito. Yung ganitong mga tira ay kumpiyansa pa rin siya kaso hindi po pumapasok. Though kaya niya talaga yan. Sa laro po na ito mga idol ay nagtala si Luka ng 14 points, 5 rebounds and 4 assists para sa kanyang Lakers debut. 23 minutes nga lang din siyang naglaro kaya masasabi mong easy-easy pa lang din siya. Actually taliwas po sa ina-expect ko yung mangyayari kapag pinagsama si Lebron pati Luka. Na parang yung isa tatayo-tayo lang at nakapamewang sa opensa habang umaiso naman yung isa. Yes, may mga ganun pa rin naman pero nakita natin sila na gumawa ng mga connections din at ang bibilis ng mga pasahan. First game pa lang naman din to so marami pa tayong pwedeng makita sa chemistry ng Lebron-Cic duo. Pero kung i-rate nyo mga idol, ang debut game ni Luka sa Lakers from 1 to 10 at 10 being the highest, ilan po ang ilalagay nyo? I-type nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.